O kaya ngayon, yan, kaya napaka-imposible talaga nitong mga ipinapakalat nila na lahat na lang. Lahat na lang ng chismis gagawin kahit walang ebidensya. Samantalang magnanakaw si Bongbong Marcos, magnanakaw si Bongbong Marcos, may ebidensya. May ebidensya si Zaldico. Sandamukal ang mga ipinakita ni Zaldico na na ebidensya ng pagnanakaw nito ni Bongbong Marcos, ni Romualdez at saka nito ni Sandro Marcos. Pero hindi pinakikinggan, hindi pinaniniwalaan. O kung makikita nyo, Guinness World of Records gave Ferdinand Marcos a title for the greatest robbery of a government. The government of the Philippines announced on 23rd of April 1986 that it had succeeded in identifying 860.8 million or 569.5 million euros salted away by the former President Ferdinand Edralin Marcos from 1917 to 1989. Hindi, grabe naman 1917 siya pinanganak. Namatay noong 1989, tama ba? And his wife Imelda, Guinness World Record said in its website, ayan pinakamagnanakaw na taga-gobyerno sa buong mundo ito Buong mundo ito mga bossing, hindi lang to sa barangay nyo. Hindi lang to sa probinsya nyo, sa Purok. Ito po ay sa buong mundo. Lahat. Mas kurakot pa itong buwaka ng inang pamilyang Marcos na ito sa lahat ng mga kurakot sa buong mundo. Sabi ko nga sa inyo, kung pinararangalan, kung ang isang tao ginagawang santo ng Vatican, ito, si Marcos Sr., putya, ginawang santo ng mga demonyo. Oo, ng mga satanista. At itong dalawang magnanakaw na ito, nagbunga ng isa pang tanga. Nagbunga ng isang Marcos Jr. na putang ina mas magnanakaw pa. Dalawang lahing magnanakaw, pinag-isa mo. Ang lumabas, putang ina, adik. Adik na kawatan pa. Di umano. According yan sa atin niya na si Amy Marcos taga-anak din nitong dalawan to. Oo, pero sabi ni Sandro, hindi na daw yan anak nung Marcos Sr. O kaya siguro kalahating magnanakaw lang si Amy. Hindi siya buong magnanakaw katulad ni Bongbong. Dalawang lahing magnanakaw pinagsama mo. Ay putang ina, nakabuo sila ng isang addict na magnanakaw. Putang ina, grabe no, addict tas magnanakaw. Ay according yan sa atin niya na hanggang ngayon hindi pa nagpapadrug test itong kupal na ito. Oo, dahil siguro takot na takot magpa-drug test dahil syempre positive yan Ito ang totoong issue ng bayan natin Pilipinas Pinapaalala ko lang sa inyo, the reason why pinakikita ko to issue sa inyo para hindi nyo makalimutan na ang issue ng bayan Pilipinas ngayon, naghalal tayo noon ng isang magnanakaw, naghalal tayo ngayon ng isang magnanakaw. Ng leader natin noon ng mag-asawang satanas na ito na si Imelda at si Marcos Sr. nagnakaw sa kaban ng bayan. Noong pinalit na anak nila 3 taon pa lang, putang ina, tinalo na yung pagnanakaw nitong mag-asawa na ito sa 20 plus years ng kanilang kapangyarihan dito sa Pilipinas. Putyang ina, mapapalitan. Akala ko talaga noong ibinoto nyo pala, hindi ko binoto yung hayop na yan Noong binoto nyo si Bongbong Marcos, akala ko talaga lalagpasan niya yung mga magagandang ginawa ni Pangulong Duterte. Yung pala ang lalagpasan niya yung dami ng perang ninakaw ng mga magulang niya. Hayop naman talaga. So ganyang karami ang ninakaw nila. I-add mo yung ninakaw ng mga tatay at nanay niya sa ninakaw nila ngayon, trilyon piso. Oo, kaya nga nagkaroon ng trilyon peso march. Natatandaan ninyo, nagkaroon ng trilyon peso march, hindi ba? O kaya nagkaroon ng trilyon peso march dahil inirereklamo ng mga makakaliwa yung trilyon na pagnanakaw sa Pilipinas. O kinang ina niyan, trilyon peso march, tapos ang inireklamo nilang plunder yung 125 million na confidential funds. Pakyo kayo. Tangina nyo. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Oo, walang hiya talagang pinamumunuan na tayo ng mga adik. Bakit? Ang nagsampa ng kaso kay Inday Sara, adik na pare. Adik, mantakin mo 14 anyos pa lang siya.
tinanong siya. Tinanong siya kung gaano na siya katagal nagdodroga. So itong pari na ito, nagdodroga daw siya 15 years. So 15 years nagdroga siya, tinanong siya ilang taong ka na. Sabi niya 35. So ibig sabihin kung 15, 35 ka, so mga 20 anyos ka, nagdadrugs ka na. Oo, ganun. Kailan ka natapos magpare? Ganitong taon. Sabi niya, ganun. So ibig sabihin nagpapari ka, putangina mo, adik ka. Umamin naman siya, oo. Ibig sabihin seminarista ka na. At di lang seminarista, lumabas na siya sa seminaryo, pari na siya, as in pari na siya. Bumabatak pa siya. Tinanong pa siya, anong binabatak mo, father? Sabi niya, shabu. Shabu, tsaka kung ano-ano pa, pati siguro formalin. Tangina niya, kaya pala nauubos yung nauubos yung alak ng pari. Dahil inuubos siguro nito. Hudas ang putang ina, di ba? Saan ka makakita ng ganyan? Adik. Ang nagtatanggol ngayon sa presidenteng adik. Kaya naman pala, baka nga magkapat session pa yan eh. Ayop tong mga to. O ayan So ayan, pinakita ko lang yung tawag din ang kay Bongbong. Basta lagi tayong magfo-focus focus po tayo. Ang problema po ng bayang Pilipinas, ang mga magnanakaw ng mga Marcos, Romualdez, Sandro Marcos, Zaldico. At yung mga congressman na may mga kontraktor na mga congressman, yan po ang mga magnanakaw. O kaya alam mo talaga na yung plunder na ipinail kay Inday Sara, alam mo na may pondo eh. May pondo talaga ng gobyerno. Bakit? Itong mga binayad sa mga yan, putang ina, yan yung mga ninakaw sa flood control. Lagi kong sinasabi sa inyo na pag nagnakaw ang mga yan bilyon-bilyon, kasi marami silang mga babahagian ng mga ninakaw nila para hindi sila mabisto. O para mawala yung atensyon sa pagnanakaw ni Marcos Romualdez, ni Zaldico at saka nito ni Sandro Marcos. O ayan, nag-file na sila ng plunder kay Inday Sara. Alam naman natin na kaya nilagay si Boying Rimulya diyan dahil nga ipa-plunder talaga niyan si Inday. O ang plano ng mga hudas na yan, buksan yung bank account ni Inday tapos gawin nila yung ginawa nila kay Carpio. Ay hindi pala kay Carpio, kay Corona, kay dating Chief Justice Corona. Kasi ganito ang ginawa nila kay Chief Justice Corona. Magnanakaw daw si Chief Justice Corona, hindi daw akma yung salin ni Chief Justice Corona doon sa pera niya sa bangko. Nung tiningnan yung pera niya sa bangko, parehas naman doon sa salin niya. Ang problema, nung niran nila yung bank records, maraming pumasok na pera. Yun lang. Yung maraming pumasok na pera at saka lumabas, inad-ad nila. Nung inad nila yon, lumabas ang liit nung salin niya doon sa total transactions. Total transactions po iyon. Hindi siya total na laman nung bangko. Oo, kumbaga, lahat ng pumasok, pati lumabas, pinag-add nila, kaya naging ganun yung numero. Ganyan ang gusto nilang gawin kay Inday Sara. O, bubuksan yung bangko ni Inday, tapos pag tiningnan nila lahat ng deposit, lahat ng lumalabas, ia-add nila. Oo, tapos lalabas, ang dami-dami niyang palang pera. Tapos ang salin mo ganito lang. Paano nangyari yun? The same formula na ginamit nila kay Chief Justice Corona nung na-impeach si Chief Justice Corona. Kaya wag tayong papatay-patay ha. Kasi talagang lahat ng magic gagawin ng mga buwaka ng shit na yan para itong ating si Inday Sara ay hindi makatakbo sa 2028 because mahirap talagang talunin si Inday Sara sa 2028. Napakahirap. Imagine, nagsanib puwersang mga adik na pare, mga baklang adik, mga makakaliwang mga puki ng inang mga salot sa lipunan, mga congressman na mga hindi naman nanalo katulad ni Pastor Abanteng Manyakis. O di umano. Itong mga tulpong mga manyakis din. Oo, at saka nagsanib-sanib puwersa talaga lahat ng mga masasamang elemento sa Pilipinas para lang pabagsakin si Inday Sara. Pero sorry, matatalino ang mga Duterte supporter, matatalino ang mga Duterte defender. Nagsisimula pa lang lumipad yung rocket ninyo, wala na, basa na.
supot. Putang ina, akala nila Scud missile, yung pala baby rocket. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama pala